Muli-muli sa'yo nangangalit, ika'y mahal pa rin. At kung sakali na muling magkita at madama mayroon pang pag-asa, hindi na dapat natin pang dayain, kaya natin puso. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Barangay FM 102.3 Superazo. Ako po si Boy Abunda. Inaanyayahan ko po kayo na makinig sa aming programa, Kaitanong in Action with Boy Abunda. Tuwing linggo, alas 9 ng umaga, sa DXCJ FM General Santos. Handa kaming tumulong at umunawa sa abot ng aming makakaya. Madalas mo bang makalimutan ang due date ng power bill mo? O gusto bang matiyak na nagbabayad ng power bill ang retail ng bahay mo? Good news, mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang matanggap ng mga paalala tungkol sa inyong power bill sa inyong mobile phone gamit ang SMS Broadcasting System ng Socoteco 2. I-type lamang ang reg-billing ID-account number at isend sa 0969-4511-739. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tumawag sa 0917-720-5265 o bisitahin ang Socoteco 2 Facebook page, South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated. Maraming salamat po! Barangay FM, Barangay FM. Superazo. Ako si Mayman, taga San Miguel, Block 6B, nagapaminaw sa Barangay FM Superazo. Good news, mga kapuso! Pwede nang ma-experience ang digital signal ng GMA sa General Santos City. Panoorin ang lahat ng kapuso digital channels, GMA, GTV, Art of Asia at iHeart Movies na mas malinaw, mas makulay at mas maganda gamit ang GMA for the Box. $7.99 suggested retail price. Available online and in stores nationwide. At ngayon, mabibili na rin ang GMA for the Box sa ating himpilan. Barangay FM Superazo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na, mga kapuso. Mga hakbang sa pagboto. Hanapin ang pangalan sa listahan ng mga botante na nasa labas ng presinto. At sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL na nasa loob ng presinto. Kapag kumpimadong nasa EDCVL ang inyong pangalan, bibigyan ka ng Electoral Board member ng balota. I-shade ang bilog na nasa gilid ng pangalan ng kandidato o party list na inyong iboboto. Ipasok ang balota sa makina. Kung nakatatanda o PWD, maaaring magpatulong sa miyembro ng Electoral Board para gawin ito. Hintayin lumabas ang resibo mula sa makina at tignan kung tugma ito sa inyong ibinoto. Ihulog sa receptacle na nasa gilid ng makina ang resibo.
magpalagay ng indelible ink at kailangan pumima sa Election Day computerized voters list na patunay na nakaboto na kayo sa eleksyon. Anak ka talaga. Di ba kung wala ko dito ba? Kilalanin, kilatisin, dapat totoo! Ang eleksyon 2025 ay tinataguyod ng Super Radio DZBB, WBTV, Super Radio at Barangay FM stations nationwide sa pakipagtulungan ng Commission on Elections. Nagpaminaw ka mo sa radio station sa GMA. Kini ang Barangay FM. Barangay FM. Barangay FM. Tama na, isaka pa tayo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong ng mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Ano sa grano ko yours? Ano sa grano sa gilid, di ba? Papadudot galit na galit sa akin si Kim matapos nga niyang mapatunayan ang pagtataksil ko sa kanya. Kaya nga siguro ng araw din yon ay nakipaghiwalay siya sa akin, Papadudot. Kitang-kita ko kung paano nadurog ang puso niya ng mga panahong yon. Bakas din sa kanyang mga mata ang labis na kalungkutan dahil sa pagiging prideful ko sa aming relasyon. At aaminin kong hindi pa kaagad pumasok sa utak ko ang katotohanan ganun lang ako kadaling binitawan ni Kim. Na ganun kadali lang siyang nakipagkala sa akin at isinuko na lamang ng basta-basta ang aming relasyon. Dahil ang pagkakaalam ko ay mas mahal ako ni Kim, kaya naman bakit na kaya niyang makipaghiwalay sa akin. At doon ko nga ma-realize ang lahat ng kagaguhang nagawa ko, Papadudot. Nang sandaling yun, tuluyan ko na rin tinapos ang kung anumang namamagitan sa amin ni Jane. Nagalit pa nga siya sa akin at tulad ni Kim ay sinampal niya rin ako. Pero pinangatawanan ko sa kanya na sa kanilang dalawa ni Kim ay hindi siya ang mahal ko at hindi rin siya ang pinipili ko. Simula noon ay sinimulan ko na nga humingi ng tawad kay Kim dahil sa mga nagawa ko. Sinuyo ko siya, Papadudot, niligawan muli kahit na pinagtatabuyan niya ako. Ngunit hindi ako sumuko. Alam ko na may nararamdaman pa sa akin si Kim. Alam ko na hindi niya ako kaagad makakalimutan. Kaya naman ginawa ko talaga ang lahat para mapasa akin muli siya. Kaso isang araw, nalaman kong nililigawan siya ni Anton. Katrabaho namin na may gusto rin sa kanya kahit na kami pa noon. Pero ang mas pinagulat ko ay ang pagpayag ni Kim na magpaligaw kay Anton, Papadudot. Mga pinsan niya. Sa mga dawat din, Muslim. Kim, mag-usap naman tayo, please. Ano pa bang pag-uusapan natin, Oliver? Di ba ginapos ko ng lahat ng meron tayo? Kaya pwede ba? Huwag kang parang aso na sunod sa akin. Ano ba bang dapat kong sabihin ang patunayan sa'yo? Para maniwala ka sa akin na wala na kami relasyon ni Jane. Tuluyan ko ng pinuto ng kalawang ugnayan namin sa isa't isa. Bakit bigla mong sinasabi sa akin ngayon yan, ha? Kasi gusto mong linisin ang pangalan mo kasing dumi ng imbornal. Nagpapatawa ka naman yata, Oliver. Sa pag-aaral ng ganun ko na lang kadaling makakalimutan ang pagtataksil mo sa aking hayop ka. Kim, I'm really sorry. Sisisi na ako sa mga nagawa ko sa'yo noon. Hindi ko naman intensyon na saktan ka eh. Natukso lang ako, hindi na totoo. Tinukso lang ako ni Jane. Zero man eh. Ikaw talaga ang mahal ko. Puno na kung Legit ganina, mo, no? Oliver. Ano, Tumahimik ka na? Dahil baka sa English ko, mapatugong ko na talaga yan bibig mo na wala nang ibang sinabi kundi puro kasi nawalingan. Wala mo sa akin ka pa, ha? Na sobrang tanga ko para magpautunan naman sa mga sinasabi mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako boba. At ano nga ko yun? Natukso ka lang? Sino ginagago mo? Samantalang pang ilang beses din may nangyari sa inyo ng Jane na yun, tapos sasabihin mo, tinukso ka lang niya? Tama na niya sa baba. Aba, ayos din ha. Para sabihin ko sa'yo, ginusto mo yun. Ginusto mo magtagsig sa akin at sa relasyon natin. Kaya nga gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Kim. Alam kong
Alam ko may nararamdaman ka pa rin naman sa akin. Kaya bakit hindi na lang tayo magbalikan? Matapos ko makipaghiwalay kay Jane, na-realize ko na ikaw pala talaga ang mahal ko. Kaya please, bumalik ka na sa akin. Please, Kim. Hindi lang makapal ang mukha mo, no? Makitid din ang utak mong gago ka. Hindi mo ba naiintindihan? Kaya kahit mahal pa kita, o kung meron pa akong nararamdaman para sa'yo, wala pa rin saysay ang lahat ng yun dahil mas matindi ang galit at pandidiri ko sa'yo, Oliver. Ayaw ko lang makita ni Anilo mo dahil naaalala ko katasilan mo sa akin. Napakawalang hiya mo rin, no? Kumali ka pa na gusto mo makipagtulong, pero naglolo ko pa lang pala. Sana diniretso mo na lang ako noon. Sana sinabi mo na lang sa akin na hindi ka na masaya sa relasyon natin. Kaya kahit masakit, ayos lang. Matitiis ko yon. Hindi yung ganito naman iba ka nang nilalande habang tayo pa. Tapos ang lakas pa ng loob mong mag-deny. Gago ka rin talaga, ano? Napakagago mo. Kim, please. I'm sorry. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Pangako, magbabago ako. Huwag mo naman sa amin basta-basta sayangin ang mga pinagsamahan natin. Di ba, meron tayong pangarap na magkaroon ng pamilya? Ano pa matutupad yun? Kung basta mo na lang isusukot, ipapasura ang relasyon natin. Di ba? Para sabihin ko sa'yo, ikaw ang nagtago ng lahat ng meron tayo. Ikaw ang nagpadala sa tukso at hindi ako. Kaya ikaw at wala nang iba ang dapat sisihin dito, Oliver. At kahit lumuha ka pa ng dugo dyan, wala nang magagawa ang pagsusori mo. Hindi na nito mabubuo ang relasyon natin ang binasak mo. Papa Dudut, sising-sisi ako sa lahat ng mga nagawa ko kay Kim. At sa kusa kong pagsira sa aming halos perpekto at masayang relasyon noon. At kahit na matapos nga niya akong sampalin ang lahat ng mga sinabi niya, lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na mahal ko pala siya at siyang gusto kong makasama habang buhay, Papa Dudut. At bukod sa pagsisisi ay labis rin akong nanghihinayan sa lahat ng aming pinagsamahan, kaya nga lalo rin akong naging determinado na mapasagot muli si Kim. Pero hindi na nga yun nangyari nang malaman ko na lamang na naging sila na ni Anton. Ang sakit pala kapag nakikita kong meron ang ibang lalaking kasama ang babaeng mahal ko, Papa Dudut. Parang pinipiga ang puso ko at hindi ako makapag-isip ng maayos. Nang mga panahong yun ay gusto kong sumigaw at magalit sa Diyos dahil hinahayaan niyang mapunta sa ibang lalaki, si Kim. Yun din ang dahilan kung bakit naging desperado na ako. Kahit na gustuhin ko mang hiwalayan si Kim, gusto ko mang hiwalayan ni Kim si Anton, alam kong hindi niya yon gagawin dahil ayaw niyang masaktan nito. At dahil alam ko rin naman, ako pa rin ang mahal ni Kim, kaya sinabi ko sa kanya na ayos lang sa akin ang maging third party niya. Handa akong gawin yun, mapatunayan ko lang na nagsisisi na ako sa kasalanan ko sa ex-girlfriend ko, Papa Dudut. Nung una ayaw ni Kim, pero hindi nagtagal ay napapayag ko naman siya. Naging kami nga muli ni Kim habang karelasyon niya si Anton. At sa pagkakataong yun, ako naman ang naging lihim na karelasyon. At kahit na mahirap, tumagal na 6 na buwan ang aming mga patagong pagkikita, Papa Dudut. Kami ganun na yun mama sa sarili naman. Hello, Gabi Anton. gani, ano naman pa uli alas 10. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi kita makontak eh. Nandito lang ako sa mall, babe. Something for you kapag nakita tayo mamayang gabi. Akala mo siguro nakalimutan ko ng birthday mo ngayon, no? Siyempre hindi. Ikaw talaga. Nagabala ka pa. Aba, bakit naman hindi ako mag-aabala? Boyfriend kita. Alam mo, dahil nasabi ko na may regalo ko sa'yo, pwede maarte ka na lang na mo sa sorpresa mamaya. Para naman kumari, di mo pa alam. Puro ka talaga kalokohan. I'll see you later, babe. See you, bye! Oh, wow! Rita! Nabingin mo naman si Anton, parang totoo. Bakit mo ba? Alam mo, napapaisip ako kung bakit nagtitiis ka pa rin makisama dyan kay Anton. Samantalang napaka-loser naman niya. Bakit
Kim? Kaya ka ba niyang paligayahin sa kama? Katulad ng ligayang binibigay ko sa'yo, ha? Hoy, Oliver! Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan si Anton, no? Kapal ng mukha nito, kala mo kung sino. Makaalis na nga dahil ayaw kitang makasama. So, ganun na lang ba yun? Ano ba ito nagsasasabi mo? Na nakipagkita ka lang sa akin ngayon para makipag-sex. Na kapag ayaw mo na, o kung kailangan mo na puntahan yung talunan mong boyfriend, eh basta-basta mo na lang ako iiwan dito. Ganun na lang ba yun? Eh ano ba kasi inakala mo? Na magsistay pa ako rito para makipaglabing-labing sa'yo? Hoy, pwede ba? Huwag kang maliginit ng isip dahil imposibleng mangyari pa yun, Oliver. Anong sinabi mo? Ako naman ang mas mahal mo kaysa sa Anton na yan, di ba? Kaya ka nga pumayag noon na magkaroon tayo ng lihim na relasyon. Dahil may nararamdaman ka pa para sa akin. Hindi mo talaga ang akala mo, ha? Para sabihin ko sa'yo, nagkakamali ka. Anong ibig mo sabihin? Matagal lang namatay ang nararamdaman ko sa'yo simula nang lukuhin mo ko, Oliver. Akala ko nga babalik pa yun dahil pumayag ako na magkaroon tayo ng relasyon. Pero mali-mali pala ako. Dahil galit at pota lang ang nararamdaman ko para sa'yo ngayon. Kaya nga tinatapos ko na kung ano man ang meron tayo ngayon dahil tiril ako sa'yo. Ayaw na kitang makita kaya naman please lang. Alang-alang sa pinagsamahan natin dati. At ito na lang ang tanging bagay na magagawa mo para naman kahit pa paano ay mabawasan ang kasalanan mo sa akin. Utang na loob, lubayan mo na ako. Huwag mo na rin kaming guguluhin pa ni Anton dahil hindi na kita mahal. Akala ko hindi na natuturuan ng puso para mawala ang pag-ibig sa isang tao. Pero nagkamali ako. At masayang-masaya ako dahil natutunan ko yon. Tapos na tayo, Oliver. Salamat na lang sa lahat. Wala man lang yun. Papadudod matapos sa akin sabihin ni Kim, ang lahat ng mga masasakit na salitang yon ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig dahilan para magising ako. Sa aking ilusyon, isang araw ay magkakabalikan pa kami. Na matapos ang lahat ng pagsasakripisyo ko, na pagpayag kong maging third party sa relasyon nila ni Anton ay mapapatawad niya ako mula sa aking mga nagawang kasalanan noon. Subalit maling-mali pala ako. Hindi na ako mahal ni Kim at tuluyan na siyang nakipagkala sa akin. Nang panahong yon, matapos niya akong iwang mag-isa sa motel kung saan kami nag-check-in ay umiyak na lamang ako nang umiyak. Labis man akong magsisi o magmakaawa sa kanya ay hindi ko na rin may babalik ang dati namin pinagsamahan. Noon ko nga napagtanto ang malaking katarantaduhang nagawa ko dahilan para ako ay magsisi ng gusto. Matapos ng insidente yun ay nag-resign ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin ni Kim at umalis ako sa bahay ng mga magulang ko. Pagkalipas nga ng ilang buwan, nag-apply ako bilang call center agent at doon ko na lang ginugol ang lahat ng panahon ko magpahanggang sa ngayon. Nagpaka-busy ako para naman kahit papaano ay makakalimutan ko ang lahat ng sakit at hinanakit na nararamdaman ko. Sa ngayon ay masaya naman ako sa buhay na meron ako papadudot. Kahit na nga noong nakaraang taon ay nabalitaan ko ang kinasal na si Kim at si Anton. Minsan, naaalala ko pa rin ang aming pinagsamahan, pero gusto ko na lamang na maging masaya para sa kanila dahil deserve naman ni Kim na mapunta sa isang lalaki na mamahalin at aalagaan siya. At hindi sa katulad ko papadudot. Sobrang laking aral ang natutunan ko mula sa karanasang ito. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip ang sumulat sa programa ninyo. Kung meron ng mga kabarangay natin ang naiinis o nagagalit, hindi ko po sila masisisi. Kung pwede ko nga lang balikan ang mga nakaraan ay hindi na lang sana ako nagpadala noon sa tukso. Papadudot, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo at ang Barangay Love Stories para maibahagi ko ang istorya ng aking buhay. Nawa ay patuloy pa kayong pagpalain at mag-inspire ng ibang tao. Ang inyo pong forever kapuso at ka-barangay. Ang inyo pong solid listener, Oliver.
Pero sunod ba? Di kay pigado pa ang papanang. Nag-class na rin yan. Ay, sa biglaan. Pamukit mo nahirapan. Nag-class na rin. Nakastar na. Ano na ba? Di ba may iwasan just in case of emergency, di ba? Sakit ang bata. Kadalasan. 1 year lang ko lang anak. Bago mo. Hindi lang mag-impress na patawagin. Gunanin ako. Ang napapamasin ko. Kaso ako sa ha? $87 na kita. $29 ako. Kainuman ka na sila. Karabulahan kasi. So, ay, sa extra manicure or eyelash mo na nila at 60 plus extra manicure. Manicure, pedicure. Hindi. Puro manicure. Kasi mo tayo manicure 60. Extra mo itong katulong mong Doon eyelash. eyelash mo na po. Maraming salamat po sa kapuso natin si Oliver sa pagbabahagi ng kanyang Barangay Love Stories. Sa mga kapuso po natin, ito, taksin na po ang volume ng inyong mga radyo at pakinggan na nakasasabihin sa inyo ni Papa Diliput. Alam po ninyo, may mga araw sa buhay natin na natututunan natin sa masasakit na paraan. At ang mga experiences na ito ang nagiging dahilan upang mas pahalagahan natin ang isang tao. Napalitan ka na. Pwedeng bagay o relasyon. Alam ko nagkamali ka, Oliver, pero dahil hindi mo na mababago ang mga kaganapang yan, ang mga nakaraan na hindi na maitatama pa, pero ang mahalaga ay yung aral na natutunan mo, no? Mula dito na dala-dala mo na sa kasalukuyan. Araw-araw, meron tayong kakayanang magbago, mga kapuso. Araw-araw, nagkakaroon tayo ng pagkakataon para magsulat ng panibagong kwento ng ating buhay. Pwede po 79. Sana sa pagkakataon nito ay maging maganda at masaya naman ang magiging katapusan ng ating storya. Lalong-lalo na sa kapuso nating si Oliver. May pag-asa pa, no? Hindi pa naman sarado ang puso mo sa pagmamahal. Diba? So, magkakaroon at magkakaroon pa rin ng someone na espesyal sa puso mo. Maraming salamat sa inyong lahat na nakatutok sa ating programa. Ito po ang kabuuan ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito po yan sa Barangay Love Stories #1. Thank you.
Aniod ko na. Doktor, dapat. Oo. Budget ako na lang. Budget ba to? Nakakala sila ang mga kondom, no?